Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Muli, naririto po tayo upang pakinggan ang salita ng Diyos na magbibigay sa atin patuloy ng gabay at liwanag sa ating pong mga ministry na nais ng Panginoong gampanan natin. Sa umagang ito ay may part 1 and part 2 ang aking pong talk na ito. Part 1 ay upang patuloy na bigyan tayo ng inspirasyon, encouragement na huwag tayong matakot kundi magtiwala sa Diyos sa mga panahong nararanasan natin ngayon. At yung part 2 ay yung pong paghahanda natin para po sa pagdiriwang natin ngayon ng National Prayer and Fasting Day upang mabigyan po tayo ng gabay at inspirasyon na gawin itong pananalangin at pag-aayuno sa araw na ito. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po. Mangusap nga po kayo sa buhay ng bawat isa sa amin. At bigyan mo rin po kami ng lakas at liwanag upang patuloy naming maihandog sa iyo ang aming mga buhay. Kami ay iyong kalugdan at ang iyong mga pangako ay aming mapanghawakan. Maganda po ang iyong plano. Your plan for us is not to harm us, but to give us a good future, to give us hope and a good future. Pagpalain mo po ang bawat isa sa matamis at makapangyariang pangalan ni Jesus na iyong anak, Panginoon namin at tagapagligtas. Ito po ang aming hiling at dalangin. Tayo magsabi, Amen, Amen, Amen. So, una pong bahagi, kahapon ay aking pong impost sa ating group chat, sa messenger, yung Psalm 34, 1-7, awit 34, 1-7. Aking pong babasahin ulit sa Tagalog naman po, upang lalo tayong bigyan ng liwanag na tayo po ay iniingatan at iingatan ng Diyos sa mga sa sakit na ito, sa virus na dumalaganap sa ating kapaligiran. Awit 34, 1-7, aking pupurihin ang Panginoong Diyos sa lahat ng panahon. Ang pagpupuri sa Kanya ay laging sa aking bibig. Kaluluwa ko'y itatanyag siya, maririnig ng maamo at matutuwa siya. O dakilain ninyo na kasama ko ang Panginoong Diyos at ating ipagbunying magkakasama ang Kanyang pangalan. Aking hinanap ang Panginoong Diyos at sinagot niya ako. Inalis niya sa akin ang lahat kong katakutan. Sila ay nagsitinging umaasa sa Kanya at di nabigo sa pag-asa nila. Itong abang tao ay dumaing at dininig siya ng Panginoon at iniligtas siya sa lahat niyang kabagabagan. Ang anghel ng Panginoon ay bantay sa mga may takot sa Kanya. Sa mga panganib, ipinagsasanggalang sila. Katulad po ng awit 91, ito pong awit 34 ay nagbibigay ang Panginoong Diyos ng napakagandang assurance, pangako, na tayo po pag tumawag sa Kanya ay didinggin niya. At sa mga troubles ay Kanya tayo pong sasakluluhan. Kaya patuloy nga po tayong nananalangin at tumatawag sa Kanya. Sa awit 91 nga, sinabi doon na kung siya ay ating ginagawang shelter, tanggulan, muog, tower, tayo po ay ligtas at hindi lalapit sa atin ang anumang salot. Roma 8:37, tayo higit pa sa mananagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Minahal tayo ng Diyos. God so loved the world
At yung pagmamahal niya iyon ay hindi nagbabago. Ganun din sa Jesus. Minahal niya tayo at ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Ang sabi nga sa huli kong binasa, we are more than conquerors. Ang winikang ito ni Pablo ay makikita natin mismo sa kanyang buhay. Dito sa mga gawa, aklat ng mga gawa, Book of Acts 28, verses 1 to 6. Ito po ang ating mababasa. Ito po ay katatapos lamang nila na maranasan ang bagyo at nawasak po ang barko na kanilang sinasakyan. Gawa 28, 1 to 6. Nang makaligtas na kami at makaahon, nalaman namin ang pulong iyon ay tinatawag na Malta. Napakaganda ng ipinakita sa amin ng mga taga doon. Sapagkat bumagsak ang ulan at maginaw, nagsiga sila at inasikaso kaming mabuti. Si Pablo naman ay namulot ng kahoy. Nang inilalagay na niya ang mga iyon sa siga, may lumabas na isang ulupong, isang makabandag na ahas, nang madarang sa apoy. Tinuklaw siya nito at pumulupot sa kanyang kamay. Nang makita ng mga taga doon ang ahas na nakabitin sa kamay ni Pablo, nasabi nila sa isa't isa, tiyak na mamamatay tao ang lalaking ito. Nakaligtas nga siya sa dagat, ngunit hindi naman itinulot ng langit na mabuhay pa. Subalit, ipinagpaglamang ni Pablo ang ahas sa apoy at hindi siya naano. Hinihintay naman nilang mamaga si Pablo o kaya biglang mabuwal at mamatay. Nang matagal na silang naghihintay at wala namang nangyayari kay Pablo, nagbago sila ng akala. Isang Diyos yan. Wika nila. Mga kapatid, pinatunayan nga po ni Pablo na tayo po ay mananagumpay sa pangyayaring ito sa buhay niya. At alam po natin ito, mabasa natin sa aklat mga gawa 28, na siya po'y natuklaw ng ahas. At makabandag po yun. Alam na alam ng mga taga doon, taga Malta. Hinihintay nila na tagang si Pablo ay babuan na lang, mamatay. Mamaga ang katawan. Subalit ano po ang sabi? Ipinagpaglang ni Pablo ang ahas sa apoy. He just shake off. Kaya ganun din po, let us shake off our fear. Iwaksin natin ang anumang pagkatakot. Patuloy nating panghawakan at tayo po ay both by the blood of Jesus, tinakpan ng dugo ng Panginoong Hesus, nilinis at nasa pangangalaga niya tayo. Siya ang dakilang pastol. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. At kung naibigay niya na ang kanyang buhay para sa atin, ay patuloy niya nga po tayong iingatan. Shake off. Katulad ng ginawa ni Pablo sa ahas, ipinagpaglang niya. Pagpagin po natin sa ating mga pag-iisip at puso ang takot. Amen po ba? At tunay na makakaasa tayo. God is protecting us, will protect us, and makakalampas tayo sa crisis na ito na nagaganap sa ating bansa at sa buong mundo, mga kapatid ko. Salamat po Diyos sa iyo pong mensaheng ito. Salamat na binibigyan mo kami patuloy na mga katotohanang nakasulat sa iyo pong banal na aklat na nagbibigay sa amin ng pananampalataya na kami po ay may kapangyarihan upang mapaglabanan, magapi ang salot na ito na kumakalat sa aming bayan. Pinupuri ka namin, O Diyos, at pinasasalamatan. Salamat po. At katulad ni Pablo, we shake off this fear
in our hearts, in our lives. Amin pong sinasansala at hindi kami nagpapaalipin sa espiritu ng takot, sapagkat ang espiritu ng pinagkalubong po sa amin ay espiritu ng kapangyarihan, pagmamahal, at maayos na pag-iisip. Sa iyong papuri, O Diyos, thank you for your word. Thank you for your protection. In Jesus' name we pray. Amen. 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 At mga kapatid, ngayon naman po sa part 2 ng message ngayong umaga. Ito po ay katulad sinabi ko, paghahanda natin sa ating pong gagawing National Day of Prayer and Fasting. Ito po ay kasunduan at alam ko kung ito'y gabay ng Panginoon sa mga national leaders po ng ating bansa. Ang linggong ito ay gawing national or nationwide na prayer and fasting ng ating mga mananampalataya. Actually, sa ibang bansa, ang US sa pamagitan ni Donald Trump ay nauna na silang nag-declare ng National Sunday of Prayer. Ginanap nila ito noong March 15. At tayo naman po ay nagkaroon ng National Prayer Week, this 4th week of March na diniklara ni President Duterte. At ito naman pong linggong ito ay tinalaga natin as the National Day of Prayer and Fasting. Ang mga pananalangin pong ginagawa natin tuwing ika-3 ng hapon. Di po ba tuwing alas 3 tayo po ay nagtitipon-tipon sa ating mga tahanan at tayo po ay nananalangin. Ito pong ginagawa nating 3 p.m. daily na prayer meeting o gathering ng ating family ay makahulugan po ito. Bakit po ito makahulugan o meaningful? Dahil ganap alas 3 ng hapon. Tandaan po natin na ang ating Panginoong Jesus ay mag-suffer and gave His life for us on the cross on Calvary. Naaala-ala po natin ang oras, alas 3, na ang Panginoon ay nagtagumpay doon sa krus ng Kalbaryo. It is finished! Ang sabi niya, isa sa kanyang winika doon. Nang sigaw po na yun ay a shout of victory. It is finished, ibig sabihin ay completed, paid in full. Nabayaran niya na po ang bayad para sa ating mga kasalanan. Ang kamatayan ng Panginoon, that hour give us the faith and the hope hanggang sa kapanahunan natin. Ngayon, habang hinaharap natin nga po itong disease na ito sa ating bansa. Ang kanya pong kamatayan at muling pagkabuhay ay nangungusap ng buhay, life. And we choose life. We claim Jesus' victory. At yan din po ay gusto nating iproklama sa ating bansa as we celebrate this National Day of Prayer and Fasting. Ang ginawa ng Panginoong Jesus doon sa krus ay pamamagitan, intercession for us. Ito pong National Day of Prayer and Fasting ay pamamagitan din na gagawin natin, intercession para po sa ating bansa. Mamamagitan tayo upang ang galit, sabi natin galit ng Diyos ay maibsan at ang dumaloy ay ang kapatawaranan at biyaya ng ating Panginoon sa pamamagitan nga po ng intercession na ating gagawin din. Sa Isaiah 53:12, yung huling bahagi po noon, ito po ang ating mababasa. Dinala niya ng Panginoong Hesus po. Inako niya ang kasalanan ng marami. He bore the sins of many at namagitan sa mga mananalansang. And He made intercession for the transgressors. Nag-intercede si Jesus. He is the greatest intercessor.
ipinamagitan niya tayo mga makasalanan sa kanyang amang banal. At ibinigay niya ang kanyang buhay upang tayo po ay magkaroon ng kapatawaranan. At yan din po ang ating gagawin para naman sa ating bansa. We will, ika nga ni Ezekiel, stand in the gap, mamamagitan tayo. Kaya ang gagawin natin ito ay extension ng ginawa mismo ng Panginoong Jesus para sa atin doon sa Calvary. Ang mga doktor natin, mga nurses, mga medical personnel, kasama na po ang mga taga-DOH, PNP, ay tinatawag pong mga frontliners sa paglaban sa COVID-19. At talaga pong kailangan talaga nating lagi silang idinadalangin. They are the frontliners. At may mga namatay na. Kaya we want to continue praying for our frontliners. Alam niyo po ba na tayo din namang mga mananampalataya ay frontliners din? Sa anong paraan tayo frontliners? On the spiritual realm. 2 Chronicles 7:14, sa sandali na ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at paggagalingin ko ang kanilang lupain. Ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Kaya ko po nasabing tayo ay frontliners din sapagkat ang sabi nga po sa sandaling ang bayang ito na aking pinili, sa English po ay, if my people who are called by my name. At yun po ay tumutukoy sa mga mananampalataya, to the believers, to the Christians. Na kung tayo po ay magpapakumbaba, talagang magsisisi, tatanigdan, kung mayroon pa tayong mga ginagawang hindi kalugod-lugod at liko sa Panginoon, at mananalangin, ang sabi po, patatawarin tayo, at tayo po ay diringgin niya, at pagagalingin ang ating lupain. So, when we do our duty also as frontliners sa pag-i-intercede para sa bansang ito, ang sabi ng Panginoon, kanyang pangako, He will hear, He will forgive, and He will heal our land. Dito rin sa Ezekiel 22, verse 30 and 31, humanap ako ng isang tao na makapaglalagay ng bakod at makakatayo, mamamagitan, upang ipagsanggalang ang lungsod sa araw na ibuhos ko ang aking puot. Ngunit wala akong nakita. Kaya, ibubuhos ko na sa kanila ang nag-aalab kong puot at sila ay aking lilipulin. Sisingiling ko na sila sa masasama nilang gawain. These verses tell us that God wants someone, naghahanap siya ng isang taong mamamagitan, mananalangin, upang ang kanyang puot na kanyang handang ibuhos ay mapigilan. Sa ganon ay marami ang maligtas. Ang Sodom at Gomorrah, alam naman natin na ito ay binagsakan nga ng hatol ng parusa ng Panginoon. Pero bago maganap yun, ibinunyag o in-reveal ng Diyos kay Abraham ang napipintong judgment sa Sodom at Gomorrah. Sapagkat sa likod ng paghahayag ng Diyos kay Abraham ng kanyang gagawin sa Sodom at Gomorrah, ang Diyos talaga ay naghahanap ng mag-i-intercede, mamamagitan, mananalangin. Kaya nga si Abraham ay nag-pray, Lord, kung may 50 bang matuwid sa lungsod na yaon, ay hindi mo na ibabagsak ang iyong puot sa 2 syudad na yaon. At ang sabi ng Panginoon, alang-alang sa 50 matuwid, hindi ko wawasakin ang Sodom at Gomorrah.
At alam natin ang kasaysayan, patuloy na si Abraham ay namagitan at ang kanyang bargain ay ipinagpatuloy niya kung 45, kung 40, kung 30, kung 20, kahit 10 lang ba, Panginoon, ang matuwid na naroroon ay hindi mo wawasakin ang mga lungsod na yaon. Ang sabi muli ng Panginoong Diyos, alang-alang sa 10 ay hindi ko wawasakin ang Sodom at Gomorrah. Maliwanag po naghahanap ang Panginoon ng mamamagitan. Ang masaklap nga lang po talaga ay dahil wala pang 10 ang matuwid sa dalawang lungsod na yan, kaya nga po natuloy. Pero ang katotohanan ay mananatili. God, our God, is looking for those who will intercede, ang mga magitan. At alam ko naman pong higit pa tayo sa 10. Tayo po ay libo-libo na mga tunay na tinatawag ng Panginoon upang mamagitan sa ating bansa. Unang Timoteo chapter 2, 1-4. Iyon pa rin po ang kaisipang ipinapakita dito sa Bagong Tipan, unang Timoteo 2, 1-4. Una sa lahat, ipinapakiusap kong paabutin ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan, panalangin, pamanhik at pasasalamat para sa lahat ng tao. Para sa lahat ng tao. Gayon din naman ang gawin ninyo para sa mga hari at sa mga may kapangyarihan, to those who are in authority, upang makapamuhay tayo ng tahimik at payapa, marangal at may kabanalan. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas, na ang ibig ay maligtas ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan. So maliwanag po na talaga pong our God is looking and waiting for the intercessors, mamamagitan para sa ating bayan upang ang mga kababayan po natin ay maligtas, hindi mapahamak, makaalam sila ng katotohanan. Katotohanan na ang Panginoong Diyos ay may magandang layunin sa nagaganap na crisis o disease sa ating bansa upang kuhanin ang kanilang atensyon, ang kanilang isip at puso ay ituon sa Kanya at magbalik loob at manumbalik sa Diyos, magsisi, talikdan ang kanilang mga masamang gawa at kilalanin may Diyos sa langit na sovereign, na naghahari sa lahat. Ngayon din sa 2 Peter 3:9, tayo din pong mananampalataya. Ang sabi ay binibigyan niya tayo ng pagkakataon upang ang lahat ay makapagsisi at magbalik loob sa Diyos, sapagkat hindi niya nais na tayo ay mapahamak. Sapagkat ang sulat ni Pedrong ito ay sa mga mananampalataya, to the saints. Ang Panginoong Jesus ay magbabalik. At ang mga panahong ito at pangyayaring ito ay nagbibigay siya talaga ng pagkakataon pa upang talagang totoong tayo ay magsisi, magbalik loob at hindi niya nais na sino man sa atin ay mapahamak. Gayon din po sa bansang ito ng Pilipinas. Nais ng Panginoon na marami ang magbalik loob at magsisi. At sa pamagitan ng ating National Day of Prayer and Fasting, tayo po ay diringgin ng Panginoon. Amen? Pagagalingin ang ating lupain, Kanyang susupuin ang salot na ito. At marami ang kikilala sa ating Panginoon. Alam niyo po ba kung ano nangyari kay kala Pablo pagkatapos na nung kanyang ipagpag ang ahas at hindi siya maano? Sa talatang 7 at hanggang 9 nitong mga Gawa 28, ang pinuno sa pulong iyon ay isang nagngangalang Publio. Malapit sa lugar na iyon ang kanyang lupain. Malugod niya kaming pinatuloy sa loob ng 3 araw.
Nagkataong nararatay noon ang ama ni Publio dahil sa lagnat at dysenteria, kaya't dinalaw ni Pablo. Pagkatapos manalangin, ipinatong niya ang kanyang kamay sa may sakit at ito ay gumaling. Dahil sa nangyaring ito, nagdatingan ang iba pang mga taga roon na may karamdaman at sila ay pinagaling din. Pinarangalan nila kami sa iba't ibang paraan at binigyan ng lahat ng kailangan sa paglalakbay nang kami ay papaalis na. So pagkatapos po ng himala na naganap sa buhay ni Pablo, siya po ay ginamit ng Panginoon upang pagalingin itong ama ni Publio at na mangyari yun, ang lahat ng may karamdaman doon sa lagwar na iyon ay dinala sa kanya at pinagaling din. At alam natin na sila'y pinagaling ng ating Panginoon. Gayon din po, pagkatapos nating manalangin, mag-ayuno, alam ko pong katulad ng nangyari ito sa Acts 28, tayo po'y gagamitin ng Panginoon upang magdala ng kagalingan sa ating bansa at magdala ng revival. Revival, awakening, that the people will come to know Jesus, their Lord and their Savior, ang siyang unang namagitan para sa atin sa kanyang banal na Ama. Tayo po ay manalangin. Salamat po, O Diyos, sa iyo pong mga salita na ito na amin pong napagbulay-bulayan muli sa umagang ito, that will inspire us, Lord, to take our role as intercessors, mamagitan, sapagkat naghahanap ka ng mga mamamagitan upang ang iyong puot ay maibsan at ang sa halip ang dumaloy ay ang iyo pong kagalingan sa aming bayan, sa aming lupain. Kagalingang espiritual, kagalingang pisikal. Salamat po, O Diyos, at sa amin-amin pong mga pananalangin gagawin, sa amin-aming mga tahanan, ay tunay nga pong dalangin namin ang gabay at pagtulong ng iyong banal na Espiritu. Sabi nga po sa Roma 8:26, hindi namin alam kung paano kami mananalangin, subalit ang banal mong Espiritu ay handa kaming tulungan upang makapanalangin kami ng ayon sa iyong kalooban. O Lord God, at sa gayon din naman, pagkatapos namin manalangin this whole day and as we pass, Lord God, we declare your victory. We declare the victory of the Lord Jesus on the cross ay magpapatuloy ang epekto nito sa kasalukuyang nararanasan namin at lilipas ang salot na ito na kami po ay ligtas at manunumbalik, Panginoon, ang iyong biyaya at habag sa aming bansang Pilipinas at sa lahat din ng mga bansa sa mundong ito. Sa iyo ang papuri, Panginoon, pagdakila, pasasalamat sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, Panginoon namin at tagapagligtas. Let's shout, Amen! 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 Kaya po mga kapatid, bago dumating ang alas 12, tayo po manalangin uli para sa pagpapatuloy ng prayer and fasting. Ganap ng alas 3, magtipon ulit tayo at ang huli nating pagtitipon sa ating bahay alas 6. Ano po, para sa muling pananalangin for our celebration o pakibahagi sa National Day of Prayer and Fasting. God bless us all. Amen, amen, amen.